Finally, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng napipintong pagbabalik sa gabinete ng dating Secretary of Interior and Local Government na si Attorney Benhur Abalos. Napakarami po natin mga tol ang nananawagan talaga sa ating mahal na Pangulo na muling mabigyan ng pagkakataon sa kanyang gabinete, ito pong si Abalos. Pero ang malaking tanong na lamang po sa atin ngayon, saan po itatalaga ni PBBM si Abalos kung ito po'y kanyang bibigyan ng pwestong muli sa kanyang gabinete? Ang isa pang tanong ay bakit sa kabila po ng napakaraming mga panawagan na makasama pagkatiwalaan sa gabinete, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes ay hindi po yata talaga ito na ikokonsidera ng Malacanang sa kasalukuyan, ano? Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero ito naman ay espekulasyon ko lamang. Maraming beses ko na rin po itong sinabi sa inyo mga tol, na ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi mabigyan ng pwesto si Trillanes ay yung kanyang political alignment. No? Alam naman natin na medyo sagradong dilaw po itong si Trillanes. Malalim po ang naging pagkakaibigan nila, o kung hindi niya man maituturing na kaibigan, ano ba yung saktong words na sinabi nitong si Antonio Trillanes na wala sa loob ko, no? Pero masasabi nating maganda ang samahan nila ng dating Pangulong Noynoy Aquino, ano? At talagang nagsilbi naman siya sa administrasyong iyon ni Noynoy Aquino. At isa pa, nakalaban din ang ating Pangulo sa pagka-vice presidente before noong 2016. Pero tingin ko naman kung ang nakaraan ng pag-uusapan, kilala naman natin ang ating Pangulo na hindi po ito marunong magtanim ng sama ng loob, ano? At para sa kanya kasi, sa aking pagkakatanda, ang pangunahin ay dapat kaya mo. Dapat willing ka. At meron kang pagnanais na maglingkod para sa bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Which, lahat yon pasok Kung titingnan ko, kay Antonio Trillanes. Kaya niyang manungkulan bilang gabinete kung anumang posisyon ang ipagkakatiwala sa kanya. Kaya niyang manungkulan ng merong dedikasyon at pagmamahal talaga sa bayan at sa ating mga kababayang Pilipino. Napatunayan na po natin yan sa kanyang mga aksyon sa nakalipas na panahon. At syempre, yung kanyang willingness, nandyan, sinasabi niya na kung siya po ibibigay ng pagkakataon, ay kanya po itong tatanggapin. Ngunit wala lahat yan, kaya kung ano man ang desisyon dyan ng ating Pangulo bilang supporter ni PBBM, siya po ay aking nirerespeto. After all, prerogatibo po ng ating Pangulo ang pagkatiwalaan ang sino man at italaga po ito o yung kanyang mapipili at italaga po ito bilang miyembro ng kanyang gabinete, which for now, hindi po kasama doon si dating Senador Trillanes. Although, may mga ingay nung nakaraan na baka daw mailagay po ito sa Philippine Center on Transnational Crimes. Pero, so far, walang ganong impormasyon At dito nga po sa re-reactionan po nating interview sa ating sa interview sa ating Pangulo ng media, ganito po yung lumabas na mga impormasyon, ano? Sa balita po ng News 5, Abalos comeback sa President Marcos Jr. admin. Inamin ni President Bongbong Marcos na nais niyang magkaroon ng mas aktibong papel sa gobyerno ang dati niyang Interior Secretary na si Benhur Abalos. He has been there and he has been helping us in many ways. Informally, privately, I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Sinabi ito ni PBBM sa gitna ng umuugong na balita tungkol sa umano'y cabinet reshuffle. It doesn't necessarily mean that, ayon sa ating Pangulo, you have to remove somebody to gain somebody else. We have a really good group of people in the cabinet right now, paglilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung walang tatanggalin,
anong mangyayari? Puno na yung mga posisyon sa Marcos Jr. administration, maliban kung makikreate ng panibagong opisina, no? Pero tingin ko baka magkaroon ng reshuffle. Ano kaya ang mangyayari dito? Kasi may mga kumakalat na impormasyon nung nakaraan, si Secretary John Vic Remulla daw ililipat sa Department of Public Works and Highways. Ito chismis lang to, nakita ko lang sa mga kumakalat na impormasyon sa internet nitong mga nakalipas na araw. Tapos si Secretary Vince Dizon ibabalik sa Department of Transportation. And then ito pong si Secretary Benhur Abalos ay itatalaga bilang muli Interior Secretary. At ako'y very excited. Kay Ramon Tulfo ko nakita yan eh. In fact, sa sobrang excitement ko, in-screenshot ko po yung post na yon nitong si Ramon Tulfo dahil masaya ako eh. Gusto ko kasi talaga, pinapanalangin ko po na makabalik sa gabinete. Ito pong si Secretary Benhur Abalos. Ito po yung screenshot no? At ito po yung conversation namin ni Secretary Abalos. Ang screenshot po ni Ramon Tulfo ay pirma na lang ni Pangulong BBM ang kulang para sa reshuffle ng miyembro ng gabinete. DPWH kay John Vic Remulla, DOTR kay Vince Dizon, Finance kay Joey Salceda, DILG kay Benhur Abalos, Department of Trade kay Frederick Go. No? Yun po. At sinend ko yan kay, sa sobrang excitement ko, sinend ko kay Secretary Abalos. Pero ang naging tugon sa akin ng Secretary Abalos ay hindi ko po sasabihin sa inyo. Ano? Pasensya na po kayo. Pero let's wait sa mga mangyayari sa mga susunod po na araw. And pakinggan na po natin ngayon ito pong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir, common considerations among Mahina yata yung audio. Nadidinig niyo po na maayos. Nationality would be energy prices in the Philippines as well as political stability in the country. Talk has been rife about a cabinet reshuffle or a revamp once again. Yeah, you keep talking about that. Matanong ko lang mga tol, medyo mahina kasi yung audio ko. Ewan ko kung nadidinig niyo po ng maayos. Paki-comment niyo naman po kung maayos lang yung audio sa interview po na ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I don't know why. Well, there seems to be a lot of sources who keep on whispering. Whispers Malacanang has been filled with whispers. Like, for example, Why? Who's going to be changed again? Ngongo yung boses. Oo nga Sige, lilipat po tayo ng kabibili ko lang ng speaker. Bumili ako ng speaker, mumurahin lang kasi 800 pesos. No, sinubukan ko lang. Baka sakaling mas maayos. Mukhang hindi po maayos kaya babalik po tayo dito sa dati nating ginagamit na speaker. At sandali lamang dito tayo. Ito ba yun? Yan. Hindi, ito yata. Ito. Tingnan natin. According to reports with sources not being cited, DOH Secretary... My favorite source of information. Sources not being cited. So unfortunately, the SOTA law protects us from sources. Okay, fair enough. For example, DOH Secretary Ted Herbosa has been reportedly on his way out, allegedly to be replaced by former DOH Undersecretary Vergere. Yeah. Let's go. Well, I heard that too, but the most I hear about it is from you guys, not from within government. So no cabinet reshuffle happening because everybody's on a wait-and-see mode on whether or not Benhur Abalos will make a comeback in your administration. And who will be removed? Allegedly? Yeah. Well, there were a lot of options according to the Malacanang information. Okay. I'll be very candid. I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately.
I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. And I think we have a really good group of people in the cabinet right now, and we are working well together. And I don't see the need. I don't see why you keep talking. Why does this subject keep coming up? Because a lot of people Of course, I have to tell you, when we sit around the table in meetings, we don't talk about that. So, sir, definitely no cabinet reshuffle happening. Size of relief, your cabinet secretary. Who else? Reshuffle means more than one. Yeah. Who else? There were also information from multiple sources claiming at least two. Anyway, sir, there were some sources who have been claiming that Secretary Remulla, John Vic in particular, maybe moved to another agency to be Like which agency now will they go to? allegedly. Oh, sige. Huwag mo na Hindi mo na lang direktahin. Pinost ni Ramon Tulfo. Yung binasa ko na po sa inyo kanina, no? Si John Vic Remulla, ililipat di umano, ayon sa post ni Ramon Tulfo, sa DPWH. Si Secretary Vince Dizon, ililipat balik to DOTR. Si Finance ay matatalagaan ng bagong personalidad na si Joey Salceda. Si former SILG Benhur Abalos muli daw pong ibabalik sa DILG. At sa Department of Trade naman, si Frederick Go. No? Ayan po yung galing na mismo kay Ramon Tulfo. We do not know kung totoo po yan. allegedly, just Sir, supposedly you were thinking of putting Benhur Abalos either to the DILG post or the DOJ post. However, that's not yet happening. What's keeping you from actually appointing him to a post when he has already mentioned that you are quite interested in giving him an active capacity in your government again? But again, it's counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do, and have gained already the experience that they have learned lessons from, and to just keep moving people around for no really good reason. It makes no sense to me. Sir, Okay. common consideration. Napakinggan natin mukhang walang mangyayaring reshuffle. Kaya ang tanong, anong posisyon kaya ang hahawakan ni Secretary Benhur Abalos? Kung hindi tatanggalin si John Vic Remulla, hindi maitatalaga doon si Benhur Abalos. Yan ang katanungan sa akin ngayon, mga tol. Anong posisyon ang ibibigay kay Secretary Benhur Abalos? Kaugnay naman po ni dating Senador Antonio Trillanes, wag na tayong umasa na siya po ay matatalaga o mabibigyan ng posisyon sa Marcos Jr. Administration. Pero kita naman natin kung paano po nakikipaglaban para sa katarungan at para sa pananagutan si Trillanes. No? Yun na lang muna ang tingnan natin. At sa puntong ito, may interview kanina sa kanya at pakinggan po natin, reaksyonan po natin. Ang binabansagang sheriff ng International Criminal Court, former Senator Antonio Trillanes IV. Senator Trillanes, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sir nga, kay Deo at sa ating mga listeners. May kopya na ba kayo ng arrest warrant laban kay Senator Bongo? Ano po, kaya nga po pinabulaanan natin na hindi po totoo yun, wala pang warrant na lumalabas para kanino man. Yun Opo, po yun. ayan na.
Pero ine-expect ba ninyo na meron ding arrest warrant na ilalabas ang ICC laban kay Senator Bongo? Kung meron man ho, siguro mga ilang buwan pa ang aantayin po natin. Mhm. Kasi medyo malayo-layo pa ho bago maabot yung threshold. Kasi yung evidence na requirement ng ICC, Di kaya para lang mag-relax si Senator Bongo kaya sinasabi ito ng ating gobyerno at ng nitong si dating Senador Antonio Trillanes, ano? Kasi nadala na sa mga nangyari nitong nakaraan eh. Kaya Bato de la Rosa, kung matatandaan po ninyo, ang unang naglabas ng impormasyon na merong warrant of arrest si Bato de la Rosa ay si Ombudsman Boying Remulla. Agad niyang pinabulaanan ng ating gobyerno, ng ICC, even ni dating Senador Trillanes. No, sinasabi niyang walang warrant of arrest na nilalabas. Hindi nila alam. Pero anong nangyari? November pa lamang pala, November 6, 2025, meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Kaya tingnan natin kung ano kalalabasan nito sa huli. Ano? Kasi ang nagsasabi naman na may warrant of arrest itong si Bongo, hindi naman po mula sa ating ombudsman, hindi rin mula kay dating Senador Trillanes, kung hindi kay Congressman Pulong Duterte. Ang pinupunto nga nitong si Trillanes, malabo niyang malaman yon. Katulad ng nangyari sa kanyang ama na nilabasan ng warrant of arrest na hindi rin alam ni Rodrigo Duterte. Kung hindi alam ni Rodrigo Duterte na may warrant of arrest siya at hindi rin alam ng pamilya Duterte, hindi rin nila malalaman, di umano, itong warrant of arrest para po kay Bongo. Anyway, tayo naman ay nakaantabay lamang dyan at tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon. bago mag-issue ng warrant, ay certainty of conviction po. Yun yung pinakamataas na level. Mhm. At yung ordinary, yung tinatawag na probable cause. Mhm. Dito po, since hindi tayo miyembro, ang hinahanap nilang ebidensya ko ay certainty of conviction. Yun po. So, ano pa yung hinihintay? May mga ebidensya bang kinakailangan pa para maglabas ng arrest warrant kung meron man laban kay Senator Bongo? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung investigation kasi nila eh. Mhm. Kaya ang pagkalat ng mga dokumento, pagkausap sa mga testigo ay tuloy-tuloy pa rin po yun. At i-remind ko lang po yung mga kababayan natin, Lakay Deo, Yes, sir. hindi po bawal yun. Hindi po bawal na gawin po yun kasi parte pa ito ng obligasyon natin nung tayo ay naging miyembro pa. For as long as yung krimen ay ginawa nung miyembro pa tayo, ay covered pa ho yun ng jurisdiction at sinang-ayunan niya ng Korte Suprema po. Pero kung Para sa mas maliwanag at komprehensibong pag-unawa sa sinabi na yan ni dating Senador Trillanes, dapat malaman natin kung kailan tayo naging miyembro. Naging miyembro po tayo ng ICC November 2011 at dapat malaman din natin kung hanggang kailan nagtapos yan. Yan ay nagtapos noong March 17, 2019. Kaya yung panahon na yon mula po November 2011 hanggang March 2019, lahat ng mga nangyari no, sa panahon ng miyembro po tayo ng ICC ay sako pa rin po iyan ng paghahanap ng pananagutan katulad po ng nangyari dito po kay Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte ay inakusahan ng crimes against humanity kasama ng mga co-perpetrators niya at ang covered period po noon ay mula 2011 hanggang 2019. Tapos na po ang issue na yan actually no? Nadesisyonan na po iyan ng mismong International Criminal Court na sila po ay merong jurisdiction para sa mga panahong iyan at yan ay sinigundahan naman ng Korte Suprema dito po sa atin. Ang tinatawag pong termino ng mga abogado dyan ay yung residual obligation. No? Yan yung kadalasang ginagamit po ng mga abogadong nagpapaliwanag tungkol sa usapin na yan na sa panahon po ng tayo po ay miyembro ng ICC, lahat ng mga pangyayari na maaaring humantong sa kasong crimes against humanity
ay pwede pong imbestigahan at dinggin ng ICC and syempre litisin eventually, katulad ng nangyayari na ngayon dito kay Rodrigo Duterte. Noon ay hindi pa naman opisyal ang Senator Bongo kung siya ay parang ang tawag nito ay assistant lamang ng dating Mayor Digong sa Davao kung pagbabasehan yung mga nakalipas na pangyayari, Senator Trillanes, sir. Yun po ang kanyang public role, yung special assistant to the president. Pero po, may mga testigo na nagsabi na siya yung tagabigay ng bayad at meron din siyang mga utos tungkol sa mga yung pagpatay ng mga kalaban nila ng kanilang drug cartel, yung mga karibal ng kanilang mga drug lord na kakampi, kagaya ni Michael Yang. So ito po yung mga pinatay ng mga Chinese sa loob ng mga kulungan. Ang sabi nung testigo, si Bongo ang pinakang boss nila. Dito po kasi si Bato, sila yung pinaka-boss ng mga pulis na nasa regular na organisasyon ng PNP, yung Oplan Toksang. Sila yung pumapatay ng mga ordinaryong mamamayan. Yan yung mga nakahandusay sa kalye. Ito namang grupo nila Bongo, ito naman yung pumapatay ng mga kalaban ng mga... Oh, happy birthday kay Sophia Arisgado Ilaw, 38th birthday. Oh, maligayang kaarawan po sa inyo. drug lord na kasabwat nila Duterte. May nadadawit din na Senator Trillanes, sir, itong si General Danao, General Albayal, di ba? Ayan, oo. Ano naman ang kanilang role dito sa campaign against drugs ng Duterte administration noon? Si General Albayalde, sa aking pagkaalam, ito, kung meron mang iimbisigan pa at ma-issue ng warrant, hanggang sa kanya na lang. Tapos si General Danao, Opo. siya ay co-perpetrator nung nasa Davao pa si Digong, yung Davao Death Squad. Pero sa aking pagkaalam po ay hindi na po aabot doon sa kanya. Ayan na. Kung hindi aabot doon, kung hindi kakasahan sa ICC, pwede rito sa local courts natin, Senator, sir. Opo. Yung mga hindi mga hagip ng ICC, maliban doon sa apat, sila naman ay ito kasama sa iniimbestigahan dito po sa Truth Commission, sila mga hagip at pwede silang makasuhan dito ng crimes against humanity. Yun naman po yun. Ayan na. Okay, Senator, sir, ayan na, kayo po ay naging Senator Judge nung in-impeach si dating delayed Chief Justice Renato Corona. Ano ba sa tingin nyo ang mangyayari naman ngayon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara? Kakatapos lang po nung pre-trial proceedings. Kahapon. So, discuss po doon, kahapon, diniscuss doon kung ilan yung mga testigong ipe-present at ilang araw nila ipe-present yun para ma-fix na po yung schedule. So sa July 6 po magsisimula. Ang pangunahin dyan ay yung sabi nila magtatalaga ng bagong presiding officer. Tapos ito na po yung initial presentation ng yung House Prosecutor saka yung mga defense. Tapos ang mauuna po yung mga prosecutor. Sila po yung magpepresenta ng ebidensya sa pagbungad. Yung po ang mangyari yan. Ang in-expect po nila, abot ito ng mga October, yung schedule. Ngayon, pero baka may mga delay pa rin po yan. Kasi baka mag-break yan in between pagkatapos ng presentation ng ebidensya ng prosecutors. Sana hindi na ma-delay yan, kasi ang estimated na pagsisimula niyan ay July 6. Ang problema lamang, may mga sitwasyon na maaaring magpabago sa proseso. Katulad po nung napipintong pagkakakulong pa ng mga senador. Yan ay binasa na nga natin yung mga senaryo kanina ayon sa panulat nitong si Fiscal EJ.
what if may mga senador na makulong and unfortunately, wag naman sana, may mga hindi na makapag-perform ng kanilang trabaho bilang senador. Ang ginamit pa nga doon na example nito pong si Fiscal EJ ay pagkamatay ng 3 pang senador. Ano? Ibig sabihin, ang matitira na lamang ay 15. Paano ngayon ang magiging sitwasyon kung mangyari yon na 15 lamang ang mga senador, ang kinakailangang na bilang ng boto ayon sa mga nagpapaliwanag na iba, no, ay 16. Para tuloy magiging katawa-tawa na lamang yung impeachment trial o useless na. Sapagkat alam mo na kagad kung ano ang mangyayari kung yun ang pagbabasihan. Biruin mo, kahit gaano kalakas ang mga ebidensya, dahil kulang na ang mga senador, automatic, wala nang pananagutan si Sara Duterte. O, di ba? Kaya sana nga hindi na mangyari. Kaso lang, hindi naman pwedeng, kung merong mga kaso itong mga senador na ito, hindi po sila ikulong. No, lalong-lalo na kung ang kanilang kinaharap na kaso ay tulad po ng plunder, na meron nga pong kaukulangyang kaparusahan na hindi naman pala parusa, na meron pong tinatawag na preventive suspension for a period of not more than 90 days. Iko-cover po niyan yung mismong panahon ng impeachment trial. Ang sinasabi nga ng mga nagpapaliwanag pa dyan, kung ikaw ay preventively suspended, natatapos na ngayon yung katungkulan mo, mandato mo bilang senador sa loob ng 90 days. Kaya kung ikaw ay hindi senador, sa loob ng 90 days, hindi ka rin pwedeng maging senator judges. No, yan yung mga sitwasyon na talagang maaaring makaapekto dito po sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. Pero tingnan natin, kasi pagkadating naman ng July 6, baka wala pa namang nakukulong nakasunod ni Senator Jinggoy Estrada. Maliban na lamang kung talagang aaksyon na itong si Ombudsman Boying Remulla. Lalong-lalo na dito po sa kanyang sinabihan na, no, na sa loob daw po ng 2 weeks may sasampa na po nila yung kaukulang kaso kay Joel Villanueva, pero lumagpas na po ang 2 weeks, mag-aapat na linggo na nga wala pa rin Kaya meron tuloy yung mga grupo ngayon na naghahangad po ng mabilisang aksyon mula po sa Ombudsman. Dito po sa balita ng ABS-CBN News. Update, progressive groups on Thursday urge the Office of the Ombudsman to immediately file corruption charges against Senator Joel Villanueva and other personalities allegedly linked to the flood control controversy. They called on Ombudsman Jesus Crispin Remulla to act on his May 26 announcement that the plunder case against Villanueva was ripe and could be filed before the court within 2 weeks. Lagpas-lagpas na po. 4 na linggo na nga ang lumilipas. This comes after Senator Joel Villanueva joined the new Senate majority. At sana hindi po ito mauwi sa ganyan. No? Kung ano man ang rason ng 2 senador na si Chis Escudero at Joel Villanueva kung bakit sila tumalon papuntang majority, yun ang paniwalaan natin. Kasi sinasabi po nila na para daw po magtrabaho. No? At tingin ko wala naman dapat na anumang negosasyon kaugnay ng kanilang kaso para lamang sila tumalon sa majority. Kasi hindi po maganda yon, lalong-lalo na inanunsyo nitong si Ombudsman Boying Remulla na magsasampa na sila ng kaso specifically dito kay Joel Villanueva, pero until now wala pa rin. No? Kaya yan ang patuloy po nating ipinananawagan sa ating ombudsman at sa ating mga otoridad, no? Na seryosohin po yung paghahanap ng pananagutan. Hindi porket nasa majority na ngayon itong si Chis Escudero at Joel Villanueva baka magkakalimutan na. No? Kung talaga namang wala silang kasalanan, malalaman natin yan sa korte. Kasi kung hindi po yan mauuwi sa pagkakaso, hindi rin yan magandang imahe sa administrasyong ito. Biruin mo,
porket pumunta lang sa majority, mawawala na ang kaso. Hindi po maganda tingnan yon. At ang baka masisi pa dyan sa huli, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya Ombudsman Boying Remulla, sana po, kumilos na po kayo ng mabilis dyan po sa Ombudsman at tuparin nyo na po kung ano po yung sinabi ninyo noong May 26 na pagsasampa ng kaso dito kay Senator Joel Villanueva. At sa lahat ng mga maaaring sangkot sa flood control project anomalies na yan. Kasi pera po natin yan no? Lahat po ng mga Pilipino ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat yung mga nagnanakaw po ng buwis managot ng naaayon po sa ating batas. Okay? Again, balik tayo dun sa topic. Si Atty. Benhur Abalos, hindi pa rin natin alam kung anong posisyon ang ibibigay sa kanya o pagtatalagaan sa kanya ng Marcos administration. Si dating Senador Antonio Trillanes, alisin nyo na yung pangarap na yan na makakabilang siya sa Marcos Jr. administration sapagkat mukhang hindi po talaga yan mangyayari. Anong masasabi ninyo dito po sa ating topic? I-comment nyo na lang po dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.